Nagsimula ang kwento ng ang isang transfer student na nagngangalang Akutso ay ipinakilala sa kanyang bagong klase, ngunit lahat ay nabigla sa kanyang hitsura. Binanggit ng guro na sinubukan ni Akutso na gamitin ang hair tonic ng kanyang ama noong bata pa, ngunit ito ay naging hair removal cream. Nagbigay si Akutso ng nakakapanlulumong pagpapakilala tungkol sa kanyang sarili, ngunit umaasa siyang magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. Lahat ay nagpapasaya sa kanya, ngunit nalaman namin na ang kanyang kwento ay pawang kasinungalingan dahil iniisip niya na ang mga tao ay mapanlinlang na nilalang. Biglang napansin ng guro ang isang bagay sa kanyang ulo, at nang hilahin niya ito, lumabas na si Akutso ay nakasuot lamang ng isang peloka, na nagpapakita na mayroon siyang buong ulo ng buhok. Pakiramdam ng guro ay pinagtaksilan ito, kaya nagpanik siya, sinabing bigla itong tumubo at sinubukan pang hilahin ang kanyang buhok. Matapos magdulot ng eksena, sinabihan siya ng guro na umupo sa kanyang upuan, at sa tingin niya ay walang sinuman ang naghihinala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Biglang may babaeng nakaagaw ng atensyon niya at nakita niyang sobrang cute niya. Umiti ito sa kanya, kaya agad itong nahuhulog sa kanya, dahilan para magwala ang katawan nito. Sa kanilang break, patuloy na iniisip ni Akutso ang babae, iniisip kung ano ang mangyayari kung siya ang kanyang kasintahan. Iniisip niya kung paano siya aanyayahan, ngunit biglang may isa pang batang lalaki na nagtapat ng kanyang nararamdaman sa kanya, at agad niya itong binaril. Ang isa pang batang lalaki na nagngangalang Yuya ay humingi ng paumanhin para sa kanyang kaibigan na naging sanhi ng isang eksena, at nalaman namin na ang kanyang kaibigan ay Her Oda, at ang pangalan ng babae ay Lily. Nakilala ni Akutso sina Yuya at Her Oda, at hiniling niyang malaman pa ang tungkol kay Lily. Nalaman namin na isa rin siyang transfer student, at inilarawan siya ni Her Oda bilang isang anghel, ngunit nabalisa si Akutso sa narinig niya. Masasabi ni Her Oda na interesado si Akutso, ngunit binalaan siya na hindi ito magiging madali, dahil 5 beses na siyang tinanggihan. Nagpasya si Her Oda na subukang muli, ngunit pinigilan siya ni Yuya, sinabi sa kanya na subukan muli sa ibang araw, at humanga si Akutso sa kung paano magagalaw ni Lily ang puso ng mga tao, sa pag-aakalang magiging perpekto siya para sa kanyang layunin. Habang naglalakad siya pauwi, iniisip niya kung paano siya lalapitin, ngunit bigla niya itong nabangga. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa eskinita, at sinabi niya na naligaw lang siya. Hindi alam ni Akutso kung paano siya kakausapin, kaya nagpakilala na lang ulit siya sa kanya. Nakakatawa si Lily, at ipinakilala rin niya ang sarili sa kanya. Napansin niyang napunit ang manggas nito, sa pag-aakalang nangyari ito nang nabangga niya ito, kaya nag-alok siya na bumawi sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, at nagsimula siyang kumilos ng cute, na humihiling sa kanya na uminom ng tsaa sa halip, at agad siyang sumang-ayon dito. Nag-uusap sila habang nasa daan, at pinag-uusapan nila kung paano sila namumuhay ng mag-isa, ngunit habang tumatawid si Lily sa kalsada, napansin ni Akutso na hindi siya makakarating sa kanyang truck, kaya tumalon siya para iligtas siya, dumaan sa pagbabago, at nakita namin, nagawa niyang protektahan siya. Nag-aalala si Lily tungkol sa kanya, at nabigla siya nang makita niya ang mukha nito, ngunit lihim siyang ngumiti. Nagsimulang mamuo ang mga tao sa paligid nila, kaya mabilis siyang kinaladkad ni Lily. Pumunta sila sa isang parke, at iniisip ni Lily kung kailangan niyang pumunta sa isang ospital, ngunit sinabi niyang okay siya, at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya. Nagtataka siya tungkol sa totoong pagkatao nito, tinanong kung paano siya okay matapos mabundle ng truck, sa pag-aakalang hindi siya tao. Si Akutso ay nalulungkot na siya ay pumutok na sa kanyang takip, ngunit napansin niya na si Lily ay tila hindi natatakot, kaya siya ay nagpasya na kumuha ng pagkakataon, at siya ay nagtapat na siya ay isang demonyo. Ipinahayag niya na dumating siya sa isang misyon, dahil ang impyerno ay nasa panganib. Mayroong labanan sa kapangyarihan laban sa mga anghel, at natatalo sila sa digmaan dahil tamad ang mga demonyo, kaya inatasan siya ng kanyang superior na maghanap ng isang charismatic na pinuno na makapag-uudyok sa kanila. Hiniling sa kanya ni Akutso na maging ang taong iyon, ngunit hindi sigurado si Lily. Nagulat pa rin ang malaman na totoo ang mga demonyo. Gayunpaman, iniisip niya kung paano siya mabait at pinoprotektahan siya, ngunit hindi niya iniisip na siya ay talagang espesyal. Tiniyak sa kanya ni Akutso na magugustuhan siya ng lahat, ngunit bigla niya itong ikinadina, inilagay siya sa lupa. Nagulat si Akutso, at tinawag siyang tanga ni Lily. Tumitaw ang kanyang mga pakpak, at ipinahayag niya na siya ay talagang isang anghel. Nalungkot si Akutso dito, at nakita niyang nakakatuwa ang reaksyon nito.
Sinubukan ni Akutsu na kumawala, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay walang silbi dahil siya mismo ang nagpakita nito at may kontrol sa lakas at haba nito. Pinaikit niya ang mga mata nito, inis na kinailangan niyang makipaglaban sa dalawang demonyo sa isang araw, na inihayag na sumampa siya laban sa isang demonyong uri ng hayop bago sila magkita, at ganoon na lang ang punit ng manggas niya. Nagalit siya sa pananakit nito sa kanya, kaya pinahiya niya ito bago mag-ehersisyo. Nagalit si Akutsu sa ideya ng pagpapahiya ng kanyang kasama, pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan, at kumalas siya sa kadena. Siya lunges sa kanya, ngunit siya madaling dodges, impressed sa kanyang kakayahan upang makalaya. Muling umatake si Akutsu, ngunit tinamaan siya ng sipa at pinalipad siya. Muli niya itong nahuli gamit ang kanyang kadena, binuhat siya at hinampas siya sa lupa. Nagpatawag siya ng side, naghahanda na tapusin siya. Ngunit sinabi niyang maaari siyang palayain kung ibunyag niya kung ano ang pinaplano ng mga demonyo. Tumanggi si Akutsu na sabihin sa kanya, kaya malapit na siyang tapusin ni Lily. Ngunit bigla na lang niyang hinampas ang mukha nito, sinabing nagbago ang isip niya. Nagtataka si Akutsu kung pinapahintulutan niya siya, ngunit nag-aalok siya sa kanya ng isang deal kung saan siya ay ililibre niya kung siya ay magtatrabaho para sa kanya. Nahihirapan siyang magtiwala sa kanya, kaya't nagbanta siyang haantong siya sa pagkakadena, kung saan magpo-post ang lahat tungkol sa kanya online. Walang ibang pagpipilian si Akutsu, kaya pumayag siya, at naglabas si Lily ng isang espesyal na kwelyo. Sinubukan ni Akutsu na makipagpunyagi laban sa kanya, ngunit sa huli ay naipit niya ang kanyang mga braso, inilagay ang kwelyo sa kanya, at napagtanto ni Akutsu na hindi na siya makakabalik sa impyerno. Ngayon na si Akutsu ay lingkod ni Lily, plano niyang gamitin siya para multuhin ang mga demonyo, ngunit tumanggi siya, na binanggit na ang mga demonyo ay mayroon ding mga moral na code, na ginagawang hindi nila kayang ipagkanulo ang isang taong tumulong sa kanila. Gayunpaman, si Lily ay ganap na walang malasakit sa kanyang kwento. Iginiit ni Akutsu na hindi siya makikibahagi sa pagtataksil, kaya sinubukan niyang tanggalin ang kwelyo, ngunit nauwi sa walang kapangyarihan sa lupa. Nilinaw niya na hindi niya kailangan ang kanyang pahintulot na gamitin siya, at ang kwelyo ay nagpapawalang bisa sa lahat ng kanyang kapangyarihan, pati na rin ang pagbibigay sa kanya ng kakayahang gawin ang kanyang katawan na kumilos ayon sa kanyang kalooban. Mukhang natatakot si Akutsu, at hiniling ni Lily sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon, o mapipilitin siyang parusahan siya kung hindi siya makikipagtulungan. Napansin ni Akutsu na hindi siya susundin ng kanyang katawan, at pinilit niya itong sabihin ang ayaw niya, na hinihiling sa kanya na huwag mag-atubiling bigyan siya ng mga utos. Inutusan niya itong painumin siya, ngunit may issue na sa kabila ng pagsunod sa kanyang mga utos, hindi niya makontrol kung paano tinutupad ni Akutsu ang mga ito, na humahantong sa kanya na gumawa ng kakaibang pose. Maya-maya, bumalik siya dala ang mga bote ng inumin, ngunit nalilito siya dahil wala siyang hawak, kaya ipinaliwanag ni Akutsu na wala siyang bag nang mag-order ito, kaya inimbak niya ang mga inumin sa kanyang katawan upang mapainit ang mga ito, at binato siya ng soda bilang parusa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin na inayos ni Akutsu ang isang trono para sa kanya, kaya pumayag si Lily na gantimpalaan siya para sa kanyang trabaho. Pinipilit siya ng kwelyo na sabihin muli ang hindi niya iniisip, kaya humingi siya ng sipa sa puwitan. Ikinahihiya ito ni Lily, ngunit nagpasya siyang gawin ito bilang gantimpala. Iniunat niya ang kanyang paa, ngunit lumilitaw na sinaway sila ng isang pulis sa paggawa ng mga ganoong bagay sa publiko. Nagulat si Lily at mabilis na tumakbo palayo, na nagpapahintulot kay Akutsu na mabawi sa wakas ang kontrol ng kanyang katawan, at tumakas sila sa isang eskinita kung saan hindi sila makikita. Pagkatapos ng pananakot, nagpasya siyang magseryoso at hilingin ang kanyang kooperasyon, na nagbabanta na gagawin siyang muli ng mga nakakahiyang bagay sa publiko. Ngunit mas gusto pa rin ni Akutsu na mag-ehersisyo kaysa tulungan siya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya planong gawin iyon dahil mayroon siyang layunin sa isip. Sumasang-ayon lamang si Akutsu na ituro ang mga demonyo dahil nararamdaman niya ang presensya ng kanyang uri. Mukhang sapat na ito para kay Lily, ngunit nilinaw niyang may mga kahihinatnan kung hindi niya ito ipaalam ng maayos. Ipinaliwanag niya na mula ngayon ay siya na ang magiging lingkod niya, na nangangako na gagantimpalaan siya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang disente at tapat na lalaki, ngunit hindi ito nakakatugon sa kanyang mga inaasahan. Pagkatapos ay iniisip niya kung ano ang gusto ng isang teenager bilang isang gantimpala, ngunit nagpasya siyang mag-isip ng isang bagay na mas mahusay sa susunod. Muling lumitaw ang pulis, kaya kailangan nilang tumakas muli. Sa pagkakataong ito ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Galit na inisip ni Akutsu ang kwelyo nang bigla niyang napagtanto na hindi na niya ito suot,
ngunit sa lugar nito, mayroon siyang isang pares ng mga tato sa kanyang leeg. Tila nakalimutan ni Lily na banggitin ito, at ito ay nagdudulot sa kanya ng malaking kakulangan sa ginhawa at sinisira ang kanyang mga plano na pumunta sa pool. Alam ni Akutsu kung ano ang dapat niyang gawin, iniisip na kailangan niyang tanggalin ang kwelyo at harapin si Lily. Samantala, inihahanda ni Lily ang kanyang pang-araw-araw na ulat, ngunit hindi niya binanggit si Akutsu sa kanyang mga nakatataas. Isinasaalang-alang niya na sa wakas ay nakatagpo na ng mahalagang demonyo at gustong patunayan na kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan nito para mapansin ng langit, na nangangakong pagsisisihan nila kung paano nila siya tinatrato. Ang kanilang mga layunin ay magkasalungat, kaya ang tanging bagay na kanilang napagkasunduan ay ang pagtiyak sa kabiguan ng isa. Sa isang flashback, nakita namin si Akutsu na nakikipag-usap kay Liz, ang kanyang superior, habang sinasabi nito sa kanya na inililipat siya sa mundo ng mga tao. Nag-aalala siya sa catamaran ng demonyo at gustong tumugon ng tiyak sa patuloy na pag-atake ng mga anghel, kaya kailangan niya ng motibasyon na maibibigay ng isang charismatic na tao. Ipinakita niya kay Akutsu ang patuloy na kahihiyan na dinaranas ng mga demonyo mula sa mga anghel, na katulad ng naranasan niya kay Lily. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang peking backstory upang makuha ang pakikiramay ng kanyang mga kaklase, na noong panahong iyon ay tila hindi masyadong nakakumbinsi kay Akutsu. Habang iniisip niya ang lahat ng nangyaring mali, sinabi niya sa kanyang sarili na manatili doon, at biglang, nakakita siya ng isang programa sa TV na nagbibigay sa kanya ng ideya. Kinabukasan, dumating si Akutsu sa klase na may ganap na kakaibang aura at ang kanyang mga kaibigan ay interesado tungkol dito. Napagdesisyonan pala ni Akutsu na paibigan siya ni Lily para kumbansihin siyang tanggalin ang kwelyo, kaya buong gabi niyang pinag-aaralan ang mga fashion at beauty magazine. Ngunit ang problema ay hindi lang siya ang nagbago, dahil dumating si Lily na may mas maganda at matamis na aura kaysa karaniwan, na halos hindi mapaniwalaan ni Akutsu. Nakita rin niya ang parehong programa at ginawa ang parehong gawain sa pagpapaganda tulad ng sa kanya, kaya ang plano ay bumagsak sa kanya, ngunit hindi inaasahan ni Lily na siya ay mukhang napakaliwanag din. Ang diskarte ay nagtatapos sa gumagana para sa pareho, kaya napagtanto nila na mayroon silang parehong ideya. Ito ay nagpagalit sa kanilang dalawa, at naghahanda silang lumaban, ngunit tumunog ang kampana sa huling minuto. Hindi sila maaaring lumaban sa silid-aralan, kaya ang paghaharap ay nauwi sa isang tunggalian upang makita kung sino ang unang mananalo sa isa. Ginagamit ni Lily ang lumang trick ng hindi sinasadyang paghawak ng mga kamay kapag ibinalik ang pambura, na nagpapanggap na nahihiya. Mukhang gumagana ito ng maayos, kaya si Lily ang nagkusa at natamaan nito si Akutsu. Alam niyang siya ang may kapangyarihan, ngunit wala siyang balak na talikuran at nagpas siyang hawakan ang kanyang buhok gamit ang dahilan ng pagkakaroon nito. Ito rin ay gumagana ng maayos, na parang umiwas siya ng isang kawit at napunta sa kanya ang isang direktang suntok. Super effective ang galaw at namula si Lily, minumura siya sa paghamon sa isang anghel. Pagkatapos ng klase, hiniling ng guro kay Lily na dalhin ang mga papel sa silid ng kawani. Mukhang medyo mabigat, kaya lumingon siya kay Akutsu, humihingi ng tulong sa kanya habang mukhang cute. Nakaka-pressure ito sa kanya at parang direktang suntok sa mukha niya, pero nakayanan niya ito at tumugon. Bamantong hininga siya at itinaas ang manggas, nagpapanggap na malakas at naghahanap ng dahilan upang ipakita ang kanyang mga ugat, at humanga si Lily. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon nito, at nakangiti itong nakatingin sa kanya, kaya nagsimula ang isang malamig na digmaan, at iyon ang kanilang ginugugol sa natitirang bahagi ng araw, patuloy na naglalandian hanggang sa halos hindi na sila makatayo. Nakatali ang laban kaya gustong gamitin ni Lily ang kanyang huling diskarte. Sinasamantala niya ang pagkakataon kapag pumunta siya upang lutasin ang isang problema sa board, nagpa siya na gamitin ang lahat sa kanyang susunod na pag-atake. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang upuan, pinupuntirya niya ang kanyang target at biglang sumadsad para mahulog sa dibdib ni Akutsu. Isinapanganib niya ang lahat sa pag-atake ng kamikaze na ito, na sinundan ng isang matamis na paghingi ng tawad, na isang barrage sa Akutsu. Parang sa kanya na ang panalo, pero bigla silang pinigilan ng guro, pagod na makita silang naglalandian sa loob ng classroom, kaya nagdeklara sila ng tigil. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin si Lily na naiirita, naghihintay kay Akutsu para sa isang petsa. Siya ay sumigaw sa kanya dahil sa pagiging huli, ngunit ito ay lumabas na dalawang estranghero. Sinusubukan niyang kumilos na inosente, ngunit sa huli ay hinihikayat niya sila. Biglang lumitaw si Akutsu, nagtatanong kung bakit nila siya iniistorbo.
Ipinaliwanag niya kung paano tretuhin ang mga babae, at kahit na ang dalawang lalaki ay kinikilala na siya ay tila isang mabait na lalaki. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagpasok, humingi ng paumanhin si Akutsu sa pagiging huli, ngunit sinaktan siya ni Lily dahil sa paghihintay sa kanya. Habang nakatingin ito sa kanya, nakita niyang nag-effort itong magmukhang maganda. Natagpuan siya ni Akutsu na maganda, kaya patuloy siyang nakatitig sa kanya, nagpapakaba sa kanya, at nagbabalik din ito ng mga alaala kung gaano siya kaibig-ibig noong unang araw. Ngunit tila nahihiya siyang alalahanin ang araw na iyon, na nagbabala sa kanya na huwag nang banggitin ito muli, o ay activate niya ang kapangyarihan ng kwelyo at gagawin siyang romantiko sa guro. Naisip ni Akutsu ang eksena at agad na bumagsak sa lupa na humihingi ng tawad, habang lahat ng tao sa paligid ay kumukuha ng mga larawan sa kanila. Tila walang pakialam si Lily, at ipinaliwanag niya na oras na para manghuli ng mga demonyo. Ngunit umaasa si Akutsu na wala silang mahanap na kakampi niya, kaya hindi siya naging traidor. Nagtataka si Akutsu kung ano ang ginagawa nila doon, at ipinaliwanag ni Lily na nagkaroon ng serye ng mga pag-atake na nauugnay sa mga ligaw na aso, ngunit lahat ng mga biktima ay mga babae, kaya sa tingin niya ito ay isang demonyo. Gumawa siya ng isang mapa na may mga pangunahing punto kung saan nangyari ang mga pag-atake, at ipinaliwanag ni Akutsu ang saklaw ng kanyang pagtuklas, na depende sa kung gaano kalakas ang demonyong hinahanap niya hanggat hindi itinatago ng demonyo ang kapangyarihan nito. Napagtanto ni Lily na kailangan nilang lumapit sa mga mahihinang demonyo, at sa tingin niya ay kasing ganda ng pagiging inutil. Naiinis si Akutsu, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malakas na presensya ngunit nananatiling tahimik tungkol dito. Nagpapatuloy sila, at ang paghahanap ay hindi produktibo dahil hindi maramdaman ni Akutsu ang sinuman. Kaya't nagpahinga sila sa isang kafe, at itinuro ni Akutsu na siya ay kumakain ng labis at na siya ay magiging parang bola-bola habang siya ay nagpatuloy sa ganito, ngunit siya ay pinagalitan siya sa pakikipag-usap sa kanya ng ganoon. Patuloy niya itong niyugyug hanggang sa maramdaman muli ni Akutsu ang nakakagambalang presensya, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas ito. Sa palagay niya ay isa ito sa kanyang mga panlilinlang, ngunit ang kanyang instinct ay nagpapakita rin na mayroong isang bagay, at ang masamang aura ay nagmula kay Oda, na nauntog ang kanyang ulo sa bintana dahil sa selos matapos makita ang dalawa na nagde-date. Tinatakot niya ang mga tao sa labas, kaya nagpa siya ang dalawa na imbitahan siya na sumama sa kanila para pakalmayan siya. Gumagawa sila ng dahilan, at madali siyang nalinlang, sa paniniwalang ipinapakita lang ni Lily si Akutsu sa paligid ng lungsod. Ipinaliwanag ni Oda na lumapit siya kaagad nang makita niya sila, ngunit hindi siya dapat naruroon dahil may kasama siyang ibang tao at sinabing pupunta siya sa banyo. Nagpa siya ang dalaga na pumasok matapos siyang makita sa bintana. Nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Yuka, at hindi siya masyadong palakaibigan dahil tinawag niyang hipon si Lily. Hindi makapaniwala si Yuka na si Lily ang babaeng madalas na pinag-uusapan ni Oda, sa pag-aakalang siya ay nasa elementarya. Ito ay isang sensitibong paksa para kay Lily, na ngayon ay nais na sirain ang babae, ngunit pinananatili niya ang kanyang kalmado sa labas. Ipinakilala siya ni Oda kay Akutsu, habang si Lily ay gumagala tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala siya ni Oda bilang kanyang kaibigan noong bata pa siya, ngunit itinutuwid siya ni Yuka, na sinasabing siya ang kanyang kasintahan. Nakikita ito ni Lily bilang isang pagkakataon upang pukawin sila, kaya't nagkunwari siyang nadismaya nang malaman na maraming beses siyang tinanong ni Oda, kahit na may kasintahan. Nagalit ito kay Yuka, at hinayla niya si Oda palayo para sa seryosong pag-uusap. Ipinagdiriwang ni Lily ang kanyang tagumpay, ngunit naisip ni Akutsu na hindi niya kailangang magdagdag ng panggatong sa apoy. Iniisip niya kung ang naramdaman niya ay talagang selos lamang ni Oda, at si Lily ay tila bigo, kaya nagpasya siyang tawagan ito ng isang araw, ngunit nagbabala at paparusahan niya ito kapag nalaman niyang hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa anumang mga demonyo, at nakikita natin, na pinagmamasdan sila ng demonyong hinahanap nila. Pagkatapos nito, nakita namin ang dalawa na nangangaso ng demonyo, at balak ni Lily na ipahiya siya bago siya ay exercise, ngunit isa lang talaga itong bangungot na nararanasan ni Akutsu. Kinabukasan, nalaman ni Lily na pumapasok din si Yuka sa kanilang paaralan. Sinabi ni Yuka na nandoon siya para humingi ng tawad dahil napagkamalan siyang elementarya, at alam ni Lily na sinusubukan niya itong i-provoke, kaya humingi rin siya ng paumanhin sa pagbanggit sa pagyaya ni Oda sa kanya. Nilinaw ni Yuka na nagbibiro lang siya nang sabihin niyang siya ang kasintahan ni Oda, at binanggit niya na nag-aaral siya sa katabi ng klase,
kaya umaasa siyang maaari silang maging magkaibigan, at walang ganang pumayag si Lily. Pero pagkaalis niya, nakita naming naiinis si Lily sa kanya at nagmumura na crush siya. Nakita namin si Akutsu na nalulungkot habang inaalala ang bangungot na naranasan niya. Iniisip ang sinabi ni Lily habang nag-eehersisyo ang demonyo. Biglang lumitaw ang kanyang mga kaibigan, at iniisip nila kung okay na ba ang pakiramdam niya. Ngunit hindi masabi ni Akutsu sa kanila ang totoo, kaya gumawa siya ng kwento tungkol sa isang matandang babae na lumitaw sa kanyang panaginip at hindi siya pinatulog. Nagkatinginan ang dalawa at nagtataka kung in love ba siya. Kinakabahan si Akutsu, ngunit naaalala niya si Lily at ang kanyang ekspresyon ay nagbago, na nagpatawa sa kanila dahil siya ay kumikilos bilang isang bata sa elementarya. Nagulat din sila sa kwento ng matandang babae, dahil akala nila gusto niya si Lily at iniisip ni Akutsu kung maaabala si Her Oda, pero ipinaliwanag ni Her Oda na ayos lang dahil lahat ay malayang mahalin ang sinumang gusto nila. Inamin niya na hindi siya makapagbigay ng payo dahil hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan, na inihayag na kahit na maging maayos ang mga bagay, lumitaw si Yuka at itinaboy ang mga babae. Iniisip ni Akutsu na ang perpektong solusyon ay para sa kanya na lumabas kasama si Yuka, ngunit ipinaliwanag ni Her Oda na may ilang mga isyu na pumipigil sa kanya na gawin yon. Sa kabilang banda, nagbabago rin ang ekspresyon ni Lily nang lumitaw si Yuka sa kanyang lunch break. Nilapitan niya si Lily na may peking ngiti, at pinaghihinalaan ni Lily ang kanyang intensyon, ngunit nagpas siyang makipaglaro. Siya kay Akutsu na kasama niya si Yuka, ngunit natutulog ito at hindi nagbabasa ng mensahe. Nagpasya silang mamili ng mga damit, na ginamit ni Yuka bilang pagkakataon para kutsain siya sa pamamagitan ng pagsubok sa kanya ng mga damit na masyadong malaki. Naiintindihan ni Lily kung ano ang ginagawa ni Yuka, kaya tumugon siya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang palda para sa isang maliit na baywang, na wala kay Yuka, na naging sanhi ng kanyang kritikal na suntok. Patuloy silang nakikipagkumpetensya sa iba't ibang mga tindahan, naghahadges ng ban-ayad na mga jab sa isa't isa, at habang sila ay patuloy na tumatambay, napapansin ni Yuka na palaging sinusuri ni Lily ang kanyang telepono, kaya't iniisip niya kung kailangan niyang umuwi ng maaga. Ngunit sinabi ni Lily na mayroon pa rin siya oras, kaya tumuro si Yuka sa isang photo booth. Ito ang unang pagkakataon ni Lily, kaya nagpa siya si Yuka na samantalahin muli upang kutsain siya. Ngunit nagbago ang isip niya matapos makita kung gaano kasigla si Lily tungkol dito. Samantala, nakita ni Akutsu ang mga mensahe ng pagkabalisa na ipinadala sa kanya ni Lily, at nagmamadali siyang lumapit. Sa cafe, si Lily ay nasa sabik sa kanyang larawan at iniisip kung saan ito ilalagay. Iniwan si Yuka na nabigla sa kanyang cute, at inamin ni Yuka na inimbitahan niya siya dahil gusto niyang mas makilala ang kanyang kaaway. Napansin niya na gusto ng mga lalaki si Lily dahil kabaliktaran niya ito, pero ayaw pa rin niyang magpatalo. Na-realize din niya na baka magkasundo talaga silang dalawa, at inamin ni Lily na naging masaya rin siya. Nilinaw niya na hindi niya gusto si Haruota, na nagpapasaya kay Yuka, ngunit binalaan niya ito na makikipagkumpetensya pa rin siya sa kanya bilang isang babae dahil marami siyang magagandang katangian. Gustong marinig ni Lily ang mga papuri at iniisip niya na hindi naman siguro masama si Yuka. Sinabi ni Yuka na kailangan niyang bumalik, ngunit bago siya umalis, inabutan niya si Lily ng gamot sa paglaki. Naiinis si Lily, ngunit nagpa siya na patawarin siya sa araw na magkasama sila. Nakilala ni Lily si Akutsu sa kanyang pagbabalik, at ipinaliwanag niya na namiss niya ang kanyang mga mensahe dahil siya ay may sakit. Bigla siyang nakaramdam ng presensya, at napansin nito ni Lily, sinabihan siyang akayin siya sa demonyo. Nakita namin ang nilalang sa ilalim ng tulay, at lumapit si Lily upang labanan ito habang si Akutsu ay nananatiling nakatago. Nagsimulang mag-away ang dalawa, at nagtataka ang lobo kung bakit siya inaatake nito. Binanggit niya ang mga ulat ng mga babaeng inaatake, kaya pumayag siyang ibunyag ang katotohanan kung kaya niyang talunin siya, ngunit nagpa siya na ilabas ang kanyang tunay na anyo. Ngunit naglalagay lang siya ng pink na leggings, at ang kanyang mga istatistika ay talagang nabawasan ng 50%. Hindi makapaniwala si Akutsu na ito ang kanyang pagbabago, at sinaktan siya ni Lily kung saan ito masakit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kasuotan, sa pag-aakalang siya ay nasusuka, at inaliw ni Akutsu ang lobo, nakalimutang siya ay dapat na nakatago. Inakusahan siya ng lobo bilang isang taksil, ngunit itinanggi ito ni Akutsu. Sinabihan siya ng lobo na atakihin si Lily upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit hindi rin niya magagawa yon. Ayaw niyang masaktan ang kapwa niya demonyo, ngunit hindi niya kayang tutulan ang kalooban ni Lily, na naghahanda para sa pag-ehersisyo nito.
Sinusubukan niyang pigilan ang mga ito at nagsimulang gumala tungkol sa pag-ibig, ngunit walang pakialam sa kanila at patuloy silang nag-aaway. Biglang inilabas ni Akutsu ang isang mikropono at nagsimulang bumigkas ng mga tula upang ituro sa kanilang dalawa ang kahulugan ng pag-ibig. Binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa sa pagsasalita, at sumali si Lily, ngunit sinasabi lang nito kung gaano siya nagsisisi na nakilala siya dahil sa lahat ng stress na idinudulot nito sa kanya. Nasasaktan si Akutsu nang marinig ito, ngunit patuloy na inilunsad ang kanyang kakaibang mga tula, na lalong nakakainis kay Lily. Sinusubukang pigilan siya na magpatuloy sa kanyang pag-atake. Napagtanto ng lobo ang sakripisyong ginagawa ni Akutsu, at sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang pag-ibig. Nilapitan niya si Akutsu na umiiyak, hinihiling sa kanya na huwag nang parusahan ang kanyang sarili, dahil oras na para ayusin niya ang mga bagay sa kanyang sarili. Gustong marinig ni Lily ang dahilan ng kanyang mga pag-atake, at inamin niya na palagi siyang nag-iisa. Ngunit isang araw ay nagsimula siyang magustuhan ang leggings, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili at aatakihin ang mga babaeng nakasuot nito. Naiirita si Lily sa dahilan, ngunit ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, kaya nagpasya siyang linisin siya sa kanyang mga krimen. Nagpapasalamat ang lobo kay Akutsu sa pagiging ang tanging tao sa kanyang buhay na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nawala ang lobo, ngunit nakita namin na siya ay naging isang aso. Si Lily ay kumukuha ng mga larawan sa kanya, at ibinigay niya siya sa kanlungan ng mga hayop. Hindi maintindihan ni Akutsu kung ano ang nangyari, sa pag-aakalang pinapatay niya ang demonyo, ngunit ipinaliwanag ni Lily na tinatakan lang niya ang kanyang masasamang kaisipan at kapangyarihan ng demonyo, na ginawang mga normal na hayop. Ipinaliwanag niya na hindi niya nilayon na kitilin ang buhay ng mga demonyong nakatagpo niya, kahit na hindi siya makapagsalita para sa iba pang mga anghel. Nagtataka si Akutsu tungkol sa laban, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang mga pag-atake gamit ang scythe ay isang ilusyon, at pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihan upang hindi niya ito masaktan. Iniisip ni Akutsu ang tungkol sa isa pang demonyong pinahiya niya, ngunit ipinakita niya ang isang larawan nito, na nagpapakita kung paano niya ito iginuhit ng kilay dahil sa pagkasira ng kanyang damit. Nabigla si Akutsu nang malaman ito, kaya binago niya ng buo ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Palaging sinasabi sa kanya na malupit ang mga anghel, kaya interesado siyang malaman kung espesyal si Lily. Gustong kumain ni Lily para mabawi ang enerhiya, ngunit napansin niyang kakaiba ang kinikilos ni Akutsu at gustong malaman kung bakit. Ipinagtapat ni Akutsu na tila mas mabait siya kaysa sa inaakala niya, at nagpapanggap siyang mapagmataas, na medyo nakakaabala sa kanya, ngunit sa katotohanan, ang kanyang mga salita ay may malaking kahulugan sa kanya. Laging sinasabi ng lahat na mabait siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganoon pagkatapos makita ang kanyang tunay na ugali. Pagkatapos ng araw na iyon, nakita namin si Lily sa ibabaw ng Akutsu, naghahanda na bigyan siya ng halik. Ngunit bigla siyang nagising, nakita ang kanyang guro sa kanyang harapan, nagalit sa kanya dahil sa pangahas na matulog sa kanyang klase, at napagtanto ni Akutsu na siya ay lubos na umiibig kay Lily. Sa bahay, patuloy niya itong iniisip hanggang sa may nag-doorbell at nakita namin na si Liz iyon. Ilang beses na binubuksan at isinara ni Akutsu ang pinto para tingnan kung hindi siya naghahalusinate, at humingi siya ng paumanhin sa pagsalpak ng pinto sa mukha niya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon, kaya ipinaliwanag niya na dumating siya upang ibigay sa kanya ang kanyang uniforme sa taglamig. Tinanong niya ito kung kamusta ang kanyang misyon, at napagtanto niyang lubos niyang nakalimutan ang tungkol dito. Binanggit niya kung paano siya nakahanap ng isang kandidato, ngunit sinabi niya na siya ay naging masyadong may problema, kaya kailangan niyang magpatuloy sa paghahanap. Naiintindihan ni Liz, kaya nagpasya siyang tumulong, ngunit sinabi niyang oras na para matulog. Kinakabahan si Akutsu tungkol sa pagtulog sa iisang bahay, ngunit tiniyak sa kanya ni Liz na dinala niya ang lahat ng kailangan. Ipinantasya niya ang tungkol sa isang ipinagbabawal na pag-iibigan sa kanya, ngunit ipinakita niya sa kanya ang sleeping bag na dala niya at pinapanatili niyang gising si Akutsu dahil kakaiba ang mga sinasabi niya sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan, pinaalalahanan ni Liz si Akutsu na dapat silang magsanay pagkatapos ng almusal. Nangangahulugan nito na naghahanap ng mga batang babae upang makita kung sila ang mapipili, ngunit si Akutsu ay tila kakaiba, kaya lagi nilang tinatanggihan siya. Napagtanto ni Liz kung gaano siya kasama dito, kaya nagpasya siyang sanayin siya upang makahanap siya ng isang magandang babae na handang umalis sa kanyang buhay sa mundo upang maging isang demonyong idolo. Sinubukan ni Akutsu na kausapin ng isang batang babae na may alagang hayop,
at gumawa siya ng kwento tungkol sa paghahanap sa nawawalang tuta ng kanyang kapatid. Ibinigay sa kanya ng batang babae ang kanyang numero kung sakaling mahanap niya ito, at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang contact. Pinupuri siya ni Liz, ngunit binalaan siya na dapat siyang magkaroon ng diskarte para sa bawat iba't ibang tao. Nang maglaon, nakipagkita siya kay Yuka, na kinukutya siya sa pananakit sa mga tao, ngunit pumayag itong lumabas kasama niya dahil naiinip siya. Pumunta sila sa isang bar at umorder ng juice, ngunit hindi alam ni Akutsu kung ano ang sasabihin dahil hindi naghanda si Liz ng gabay, at hindi niya inaasahan na aabot siya ng ganito. Biglang, si Yuka ay nagsimulang magsalita tungkol kay Lily, nagtatanong kung siya ay umiibig sa kanya. Muli siyang naiisip niya, at hindi maitago ni Akutsu ang kanyang mga reaksyon. Inaalo siya ni Yuka, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang paksa tungkol kay Oda. Mukhang wala na siyang pag-asa, at nagawa ni Akutsu na bigyan siya ng magandang payo para ma-motivate siya. Sinabihan siya ni Liz na imbitahan siya sa isang date, ngunit ayaw ni Akutsu na makahadlang kay Oda, ngunit sinabi sa kanya ni Liz na kailangan niyang ipaalam sa kanilang mga superior kung hindi niya makumplito ang kanyang pagsasanay, kaya hinawakan niya ang braso ni Yuka bago siya, pumunta siya, namumula siya. Samantala, nakita naming may sakit si Lily, at kapag bumahing siya, hindi niya sinasadyang na-activate ang kapangyarihan ng kwelyo. Pagkatapos noon, nakita namin si Akutsu na naglalakad si Yuka pauwi, at mukhang masaya silang magkasama. Medyo nahihiya siya, at tinitiyak sa kanya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang nangyari. Pagkaalis niya, lumitaw si Liz, binabati siya sa mabuting gawain, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang nangyari. Nakita namin na inactivate ni Lily ang kwelyo sa gitna ng date, na ginawang manligaw ni Akutsu sa bartender, kaya binalaan siya ni Liz na huwag nang gawin iyon sa harap ng isang babae. Isinusumpa ni Akutsu si Lily para sa pag-activate ng collar sa isang random na oras, ngunit sa kabutihang palad ay nakumbinsi niya si Liz na kaya niyang tapusin ang kanyang misyon, kaya nagpa siya itong umalis. Natutuwa si Akutsu na tapos na ito, ngunit pakiramdam niya ay talagang nakatulong ang pagsasanay, kaya naging motibasyon siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nakikita namin si Lily habang naghahanda siya, sinusubukang magmukhang kasing cute hanggat maaari, para mapagtagumpayan si Akutsu at gawing mas masunurin siya. Gayunpaman, nakita namin siya sa bandang huli na naguguluhan, at ito ay dahil kakaiba ang kinikilos ni Akutsu, dahil nakita niya itong mas kaakit-akit at nakasisilaw kaysa dati, na pagtatanto na sinusubukan niyang gawin ang parehong bagay sa kanya. Bigla niyang hinawakan ang pisngi niya, naiwan siyang namumula, ngunit nagsimulang madismaya ang mga bagay ng pagbabanta niyang gagamitin niya ang kwelyo para inisin siya, ngunit ngumiti lang ito at hindi pinansin ang komento nito, hindi siya makapaniwalang nililibak siya nito, kaya nagpa siyang simulan ang kanyang plano B. Tumakbo siya patungo sa kanya sa pasilyo sa isang cute na paraan, na may dahilan para itanong kung nasaan ang guro, na sa kanyang isip ay isang mahusay na pag-atake, ngunit ito ay umiwas ng walang anumang reaksyon. Nakikita niyang kakaiba na normal itong tumutugon sa tanong, at tila ganap na immune sa kanyang alindog, kaya iniisip niya kung nasa kanya ang problema, ngunit napansin niyang gumagana ito ng maayos sa iba. Kaya nagsimula siya ng isa pang round, ngunit hindi mahalaga kung itali niya ang kanyang buhok o mag-unbutton siya ng dagdag na butones, hindi nagre-react si Akutsu sa anumang ginagawa niya. She wonders what's happening, when suddenly, he said sayang naman hinayaan niya ulit ang buhok niya, because it looked really nice tied up. Halos maapektuhan siya ng komento, kaya kinakabahan siya sa nangyari at nagpas siyang manatili muna siya saglit, sinisisi ang sarili sa pagkahulog sa bitag nito. Ayaw niyang tumanggap ng pagkatalo, at sa tingin niya ay wala siyang pagpipilian, kaya't ginagawa niya ang sandali kapag bumaba ito ng hagdan upang habulin siya. Bigla siyang tumakbo sa pader na parang ninja, para lang itapon ang sarili sa kanya, na nagmukhang aksidente. Ginamit siya para mabali ang kanyang pagkahulog. Ang plano ay gumagana, ngunit hindi tulad ng kanyang inaasahan, dahil ang kanyang huling hakbang ay bumalik sa apoy, habang si Akutsu ay humawak sa kanyang kamay sa hangin at humawak sa kanya, nagtatanong kung siya ay okay. Nawala niya ito, na minarkahan ang kanyang pagkatalo sa labanan, habang napagtanto niya na siya ay kontra-atake, na iniisip na tinatawanan siya ni Akutsu dahil sa pagmamaliit sa mga demonyo. Wala siyang choice kundi tumakas dahil sa kahihiyan, ngunit hindi siya pinayagan ni Akutsu, dahil gusto niyang dalhin muna siya sa infirmary. Nang maglaon, nakikita namin si Akutsu na mag-isa, at masaya siya na gumagana ang kanyang plano. Sa kabilang banda, nawalan siya ng pag-iisip tungkol sa pag-unlad ni Akutsu, at nalaman niyang kailangan niyang gumawa ng higit pang mga pagbisita.
Sa tingin niya, ang sekreto ay ang pagsasama-sama, kaya sinubukan niya ang isang serye ng mga disguises, hanggang sa may pumasok sa kanya at siya ay napahiya. Muling lumitaw si Lily, at sinubukan niyang uminom ng tubig mula sa bote ni Akutsu para gumawa ng hindi direktang halik. Mukhang epektibo ito laban sa kanya, ngunit apektado rin siya ng kanyang reaksyon. Nakita niya ang ngisi nito at napagtanto niyang pinlano niya ito. Pinipilit niya itong inumin, ngunit nagpasya siyang gumamit ng isang huling mapanganib na hakbang. Inihagis niya ang bote sa hangin, at pinutol ito ng kanyang mga tanikala kaya nabasa siya ng tubig. Sa tingin niya ito ang perpektong galaw, ngunit si Akutsu ay hindi nag-alinlangan at agad na ibinigay sa kanya ang kanyang jacket para hindi siya sipon. Wala nang natitira para sa kanya upang subukan, at Lily ay ganap na natalo. Tumitaw si Yuka, at tinanong siya ni Lily kung paano makuha ang puso ng isang batang lalaki, dahil siya ang tanging pag-asa niya. Nag-isip sandali si Yuka, at biglang ipinakita sa kanyang telepono ang sagot sa kanyang mga problema. Pagkatapos noon, nag-isip si Akutsu kung manghuli sila ng mga halimaw, ngunit ipinaliwanag ni Lily na binago niya ang plano dahil siya ay nagtatrabaho ng husto, kaya nagpasya siyang gantimpalaan siya, na nagsasabing siya ang magluluto para sa kanya. Napagtanto niya ang kanyang mga intensyon, ngunit tumanggi itong makaapekto sa kanya. Pumunta sila sa kanyang apartment, at sa wakas ay nagsimulang kabahan si Akutsu na nasa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya na huwag maging kakaiba, at nakita niyang napakaganda nito sa kanyang apron. Nagsimula ang laban, at sinabihan siya ni Akutsu na magsuot ng isang bagay, ngunit inihayag ni Lily na mayroon siyang damit sa ilalim. Ang pagkain ay lumalabas na mas masarap kaysa sa kanyang inaakala, at sa kanyang sorpresa, ito ay napakasarap na nagpapaisip sa kanya ng walang tigil tungkol sa lalim ng mga lasa. Ipinaliwanag ni Lily na magaling siyang magluto ng pasta, at gusto niya ito kaya naghanda siya ng ilang uri para lang sa araw na ito. Karaniwan siyang kumakain ng maraming pasta sa isang linggo, ngunit hindi ito nababagay kay Akutsu dahil dapat ay medyo iba-iba ang kanyang dieta. Nagtanong siya tungkol sa kung ano ang karaniwang kinakain ni Akutsu, ngunit binanggit lang niya ang mga bell pepper, na naging sanhi ng pagtawa ni Lily dahil hindi siya nagtatanong tungkol sa mga sangkap, ngunit tungkol sa mga pinggan. Nagtatalo sila kung ang mga bell pepper ay maaaring magsilbi bilang isang pangunahing ulam, at nakita namin na nakalimutan nila ang tungkol sa kanilang kompetisyon sa ngayon habang itinapon ng mga boksingero ang kanilang mga guwantes sa lupa. Nagpapatuloy ang petsa, at ang susunod na hakbang ay ang manood ng sine habang hinihintay nila ang dessert. Gusto ni Akutsu ng action movie na napanood niya, pero nagtatalo sila dahil alam ni Lily na maraming bugs sa pelikulang iyon. Napangiti si Akutsu sa pagtuklas ng kahinaan ni Lily, ngunit nanood sila ng isang romantikong pelikula. Pinagmamasdan ito ng mabuti ni Lily, kaya napansin ni Akutsu na babae pa rin siya, kahit na siya ay isang anghel. Naabala nito si Akutsu, iniisip na ang kapaligiran ay nagiging masyadong mapanganib, lalo na kapag nagsimulang maghalikan ang mga karakter. Nagiging awkward si Akutsu na panoorin ito. Nagtataka kung bakit pinili ni Lily ang ganoong pelikula, ngunit mukhang gusto niya ito. Nang sa wakas ay natapos na ang eksena, pareho silang awkward, at nagpasya si Lily na uminom. Iniiwas niya ang tingin sa kanya, ngunit nauwi sa pagkakadapa. Sinubukan ni Akutsu na sunggaban siya, ngunit nahuhulog sa kanya, na lumilikha ng perpektong pagkakataon para sa kanila. Nagtama ang mata ng dalawa, habang nararamdaman ni Akutsu na parang hinihila siya papasok. Parang may mangyayari, pero biglang tumunog ang alarm ni Lily, na interrupting the moment. Naiwang namumula si Lily, iniisip ang nangyari, at sinabi ni Akutsu na kailangan na niyang umalis dahil gabi na. Tumilitaw na ang alarma ay para kay Lily na ibigay ang kanyang pang-araw-araw na ulat sa kanyang mga nakatataas, ngunit pagkatapos makumplito ang ulat, patuloy niyang iniisip kung ano ang nangyari. Hindi tumitigil ang pagtibok ng puso niya, at hindi niya maiwasang isipin iyon, dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito. Sa kabilang banda, nakikita namin si Akutsu na pauwi na, at hindi rin niya mapigil ang isipin kung gaano siya kaanghel, ngunit cute din. Hindi niya magawang pakalmeyan ang kanyang puso, at sa wakas ay napagtanto nilang dalawa na sila ay umiibig sa isa't isa. Kinabukasan, inaantok si Lily sa klase dahil nahirapan siyang makatulog pagkatapos ng nangyari, at pagtingin kay Akutsu, ganoon din ang sitwasyon niya. Si Lily ay nakatulog, at nakita namin siya sa isang parke, kung saan tila kahit sa kanyang panaginip, hindi siya makakatakas mula sa Akutsu. Siya ay lumilitaw na para siyang isang karakter mula sa isang laro ng pakikipag-date. Gusto niyang gumising ng mabilis, kaya nagpasya siyang kailangan niyang talunin ang laro,
Ngunit biglang, ang kalbo lang ni Akutsu na ulo ang lumitaw na kumakain ng ice cream. Sa tingin niya, ito ay isang bug, dahil hindi mababasa ang mga pagpipili ang mapagpipilian. Sinusubukan pa rin ni Lily na pindutin ang isa, ngunit hindi ito nakakatulong, dahil nagsisimula palang dumami si Akutsu. Samantala, ang tunay na Akutsu ay interesadong makita kung ano ang hitsura niya habang natutulog, ngunit ang ekspresyon na ginawa niya dahil sa bangungot ay nakakatakot sa kanya, kaya nagpasya siyang magpanggap na hindi niya ito nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Lily na umabant sa laro sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, kaya kailangan lang niyang tapusin ang kaganapan sa petsa. Ngunit hindi malinaw kung gusto niyang magising o hindi, at tila nasasabik siya sa petsang makakasama niya si Akutsu. Pinipilit niyang bumalik sa kanyang katinoan, ngunit nagbago ang kanyang mukha kahit sa katotohanan. Nagpatuloy ang panaginip, at nakita naming kinakabahan si Lily. Tumingin siya kay Akutsu, ngunit bigla niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya at hiniling na ipikit niya ang kanyang mga mata. Nabigla siya habang lumilitaw ang mga pagpipilian, at tila depende sa pagpipilian, maaari siyang makakuha ng isang halik. Siya ay naging paralisado at nagtataka kung saan haantong ang mga pagpipilian, ngunit bago siya makapagpasya, isang samurai ang lumilitaw na ibabalik si Akutsu sa impyerno. Si Akutsu ay nagsimulang mamatay, na umami na kahit papaano ay gusto niyang makitang muli ang kanyang ngiti, ngunit masaya na umibig. Malungkot na natapos ang date, at naging emosyonal si Lily. Bigla siyang gin-icing nina Akutsu at Yuka, na nag-aalala dahil tila naghihirap siya. Nagsimula siyang umiyak ng kaunti nang makita si Akutsu, at agad siyang sinisisi ni Yuka para dito. Dinala nila siya sa infirmary para makapagpahinga siya, at pagkaraan ng ilang oras, nagising siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga naramdaman kamakailan, at inamin na hindi niya ito makontrol. Ang kanyang sandali ng pagmuni-muni ay nag-ambala ni Akutsu, na dumating upang makita kung ano ang kanyang ginagawa, at siya ay nagpanggap na patuloy na natutulog dahil siya ay kinakabahan. Naniniwala siya na dumating lang ito para subukang manalo sa kanya, kaya naisipan niyang gumawa ng laban sa kanya habang iniisip din silang magkasama, ngunit mabilis na pinipilit ang sarili na alalahanin na siya ay isang demonyo. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya sa kanya, at nakita naming tinatanggal niya ang kanyang kurbata. Nakita ni Lily ang kanyang dibdib at mabilis na nagtago, sa pag-aakalang aatakehin siya nito sa kanyang pagtulog, kaya ginamit niya ang kanyang mga tanikala upang pigilan siya at hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya sa kanya na karapat-dapat siya. Ipinaliwanag ni Akutsu na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan at mayroon lang siyang pabor na gusto niyang itanong sa kanya. Hiniling niya sa kanya na alisin ang kanyang tattoo, na nagpapaliwanag kung paano niya gustong makapunta sa mga pampublikong paliguan. Nagtataka si Lily tungkol sa kanyang misyon, ngunit ipinaliwanag ni Akutsu na gusto rin niyang i-enjoy ang oras na mayroon siya sa isang lugar na napakaganda. Iniisip niya na maaaring hindi niya maintindihan dahil nakatira siya sa isang maliwanag na mundo, ngunit tila naiintindihan ni Lily ang kanyang nararamdaman. Kaya nagpasya siyang tulungan siyang isulat muli ang kwintas gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa pagsisimula niya, naputol ang kanyang mga tanikala at biglang lumitaw ang isang batang babae na may palakol at inatake si Akutsu. Nagawa niyang makatakas sa huling segundo, at nang tanungin niya kung sino siya, ipinaliwanag ni Lily na siya ang kanyang avatar, isang anti-demonyong sandata na itinago niya sa kanyang selyo kung sakaling sinubukan niyang ipagkanulo siya. Tila hindi sinasadyang napalayas siya, ngunit bigla din niyang inatake si Lily, na nakaiwas. Nagtataka siya kung bakit siya inaatake, dahil dapat lamang siyang tumugon sa mga demonyo, at iniisip ni Lily na ito ay hindi gumagana pagkatapos na mapanatili sa loob ng katawan ng demonyo sa mahabang panahon. Biglang lumitaw ang guro matapos marinig ang kaguluhan. Siya ang naging susunod na target, ngunit pinamamahalaan ni Lily at Akutsu na iligtas siya mula sa kanyang pag-atake. Pinigilan siya ni Lily gamit ang kanyang mga tanikala at inihagis siya sa dingding habang hinihiling niya kay Akutsu na tumakbo kasama ang guro. Sinabi ng guro na hindi siya aabot at nagpanggap siyang mamamatay. Sinabi ni Akutsu na siya ay ganap na maayos, ngunit naantig sa kanyang pagganap. Nagreklamo si Lily na sila ay masyadong mabagal, at kinaladkad niya ang guro gamit ang kanyang mga tanikala. Tumalon sila sa bintana patungo sa courtyard, iginuhit ang avatar sa isang bukas na espasyo kung saan si Lily ay gumagawa ng hadlang sa kanyang mga tanikala upang maiwasang masangkot ang sinuman. Sinimulan nila ang labanan, at nagtutulungan sina Lily at Akutsu upang talunin siya. Nagawa niyang maputol ang mga kadena, kaya nagulat si Lily na ang kanyang avatar ay mas malakas kaysa karaniwan,
ngunit napagtanto niya kung ano ang nangyayari nang makita niya ang tato sa kanyang likod. Sumulong si Akutsu, ngunit hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa habang tinataboy siya nito. Sinabi ni Akutsu kay Lily na tumakbo, ngunit ang pagkakita sa marka ay nawalan siya ng pag-asa. Ipinagtanggol siya ni Akutsu dahil hindi siya papayag na matalo, at ipinaalala sa kanya na pareho silang dumating sa Earth na may isang misyon, kaya hindi sila makakaalis hanggat hindi nila ito nakukumpleto. Si Lily ay nakakaramdam ng kalunos-lunos dahil sa pagkawala ng gana na lumaban sa sandaling makita niya ang marka, nagulat na may demonyong nagpaalala sa kanya ng kanyang layunin. Naging motibasyon si Lily, at nakabuo ng isang plano na nangangailangan ng tulong ni Akutsu. Binanggit niya na ang kanyang avatar ay kinokontrol ng ibang tao, kaya kailangan niya itong makagambala sa kanya upang mapalaya niya siya mula sa kontrol. Kaya gumawa si Akutsu ng dust screen na may strike sa lupa, na nagpapahintulot sa kanya na umatake mula sa likod. Naputol siya ng palakol, ngunit lumalabas na isang kuko na nilikha mula sa kadena ni Lily. Nagawa niyang pigilan siya ng matagal para maalis ni Lily ang selyo sa kanyang likod, at maraming ahas ang biglang lumitaw, ngunit ginagamit ni Lily ang kanyang natitirang enerhiya para maalis ang mga ito. Ang avatar ay naglaho, dahil nabanggit ni Akutsu na ang kanyang katawan ay mabigat. Inamin ni Lily na magiging mas madali ang laban kung hindi selyado ang kanyang kapangyarihan, kaya humingi siya ng tawad para doon, ngunit nauwi sa pagkawala. Nakita namin ang babaeng responsable, at mukhang interesado siya kay Lily, na iniisip kung palagi siyang ganito kalakas, kaya nagpasya siyang ipadala ang kanyang kapatid para sa karagdagang investigasyon. Sa gabi, nakikita namin si Akutsu na nag-aalaga kay Lily. Tinakpan niya ito ng kumot, at bago siya aalis, niyakap siya ni Lily, sinabihan siyang huwag umalis. Hindi makapaniwala si Akutsu sa kanyang sinasabi, at iniisip kung gusto niya itong manatili sa gabi. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay nito, kaya nagpasya siyang manatili, kahit na isa itong anghel. Iniisip ni Akutsu na ito ay isang mahabang araw, ngunit sa huli, hindi niya nagawang baguhin ang kanyang kwelyo. Naaalala niya kung paano niya sinabi na kinokontrol ang kanyang avatar, at iniisip niya kung may isyu sa langit. Napagtanto niya na tinutulungan niya ang isang anghel, at iniisip niya na dapat niya itong iniwan kanina, ngunit ayaw niyang makita itong mamatay. Iniisip ni Akutsu na siya ay isang mabuting tao para dito, ngunit biglang, lumitaw ang isang figure na iba ang iniisip, at kamukha niya si Akutsu. Tinanong ni Akutsu kung sino siya, ngunit ipinahayag ng lalaki na siya si Akutsu. Natarante si Akutsu, kaya naisip niyang nananaginip siya, ngunit sinabi ng lalaki na hindi ito mahalaga. Iniisip niya na si Akutsu ay hindi lamang isang mabuting tao, at naalala niya na si Akutsu ay isang demonyo, habang si Lily ay isang anghel, at dapat may mas malaking dahilan para tulungan niya ang isang kaaway, kaya iniisip niya na ito ay pag-ibig, ngunit si Akutsu ay nabalisa sa narinig. Nagtatalo siya na hindi ito totoo, ngunit alam ng lalaki ang lahat tungkol sa kanya. Hiniling niya kay Akutsu na huwag magalit, dahil mayroon siyang magandang pagkakataon na maalala ni Lily kung paano niya hiniling na manatili siya. Iniisip ni Akutsu na natakot lang siya, ngunit ang kanyang doppelganger ay may ibang teorya. Iniisip na si Lily ay umiibig din sa kanya. Si Lily ay nagsimulang gumalaw sa kama, at gusto ni Akutsu na makita ang kanyang cute na mukha. Lumilitaw ang kanyang mga mata, ngunit ang totoo ay ang kanyang guru lamang, at pareho silang natatakot dito, habang sila ay inaatake. Pagkatapos nito, nagising si Lily at napagtantong nakauwi na siya, kaya pumunta siya sa banyo upang maligo, ngunit nakita namin si Akutsu na nakaupo sa sahig. Lumabas siya ng banyo at hindi niya maalala kung paano siya nakauwi, ngunit bigla niyang nakita si Akutsu. Siya ay umiiyak pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo sa guro, at siya ay nagtataka kung bakit siya ay nasa kanyang silid, ngunit naaalala ang kanyang sinabi noon at nahihiya tungkol dito. Isinumpa ang kanyang sarili para sa pakikipag-usap sa kanyang pagtulog. Sa palagay niya ay wala siyang pagpipilian, naghahanda na burahin ang kanyang mga alaala, ngunit nakita niya ang isang hiwa sa kanyang kamay, at naaalala kung paano siya naputol sa panahon ng labanan. Namumula siya nang mapagtanto niyang nasaktan siya sa pagprotekta sa kanya, kaya nagpasya siyang gamutin ang kamay nito. Nagtataka siya kung bakit siya iniligtas nito, dahil maaari na lang siyang umalis, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kanya. Si Akutsu ay bumulong ng isang bagay, at sumigaw siya na hindi siya bibigyan ng anumang gantimpala, ngunit naaalala kung paano niya ipinangako sa kanya ang isang yakap para sa bawat 10 trabahong magaling. She seems nervous since it was just a joke, but thinks what he did was worth 1,000 good jobs. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng mabuti,
ngunit binanggit ni Akutsu ang salitang yakap, kaya sa palagay niya ay naalala niya ito. Nagsisimula siyang matakot, at hiniling sa kanya na huwag magsalita ng walang kaparirakan, ngunit napagtanto niya na siya ang unang nagsabi nito. Ayaw na niyang balikan ang kanyang salita dahil sa kanyang pagmamataas, ngunit nakakahiya pa rin ito. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin, ngunit sa huli ay nagpasya siyang yakapin siya. Natutulog pa si Akutsu kaya napagtanto niyang hindi niya ito may akap ngayon, ngunit ayaw din niyang magtanong ito pagkatapos niyang magising, dahil mas malala pa ito, kaya sa tingin niya ay mapapahamak na siya. Nakikita namin na si Akutsu ay nangangarap tungkol sa kanyang guro, at siya ay nasa isang aralin tungkol sa kung paano maunawaan ang mga babae. Sinabi ng kanyang guro na upang maunawaan ang isang babae, dapat siyang mag-isip tulad ng isang babae, na ipinapakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Sinubukan din ito ni Akutsu, at natapos siyang nagsasalita sa kanyang pagtulog. Sa palagay ni Lily ay tinutukso siya nito sa kanyang pagtulog, kaya't gusto niyang matapos ang yakap. Nakahanap siya ng pinakamagandang lugar para gawin ito, nakaupo sa pagitan ng kanyang mga binti, ngunit umuusok dahil sa kahihiyan. Umaasa siyang hindi na ito madyay gising, ngunit bigla siyang niyakap nito, at nagsimula siyang matakot, ngunit napansin niya na nanginginig ang mga kamay nito. Iniisip na binabangungot siya pagkatapos ng halos mawala ng buhay, kaya niyakap niya ito pabalik upang kumalma. Pababa siya, napagtatanto na ang sarap sa pakiramdam ng yakapin. Napagtanto niya na nakalimutan niyang ayusin ang kwelyo nito, kaya nagpasya siyang palitan ang kulay nito bilang kanyang gantimpala. Nakontento si Lily, ngunit bigla niyang napansin ang butas na ginawa ni Akutsu sa kanyang bintana, na may sulat na humihingi ng paumanhin dahil sa walang pera na pambayad dito. Si Lily ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano niya siya dinala sa bahay, at napagtanto na siya ay dinala sa kanyang mga bisig, kaya siya ay nagsimulang matakot muli. Kinaumagahan, nagising si Akutsu na nakadina. Nagawa niyang makalaya, at nagpasya na umuwi, ngunit napansin niya ang benda sa kanyang kamay, napagtantong si Lily iyon. Nang magising si Lily, nakita niya si Akutsu na nagtitimpla ng kape. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi niya kailangan ng alalahanin ng demonyo, kaya sa tingin niya ay ayos lang siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon, at napagtanto niyang naghanda siya ng almusal. Tinanong niya kung bakit niya ginawa yon, ngunit sinabi ni Akutsu na nagpapasalamat lang siya sa kanyang kamay, ngunit ipinaliwanag niya na tungkulin niya lamang ito bilang kanyang karangalan. Sinabihan niya itong kumain, ngunit napansin ni Lily na nahihirapan siyang hawakan ang pagkain, kaya't naghanda itong pakainin siya, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito, kaya mabilis niyang itinago ito. Nagkomento si Akutsu na marami siyang bell peppers, ngunit nilinaw ni Lily na hindi niya sinabing hindi niya gusto ang mga ito, na sinasabi sa kanya na tumahimik. Naghahanda na sila para sa paaralan, at sa tingin ni Lily ay maganda siya ngayon. Ngunit nagpaalam si Akutsu, at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon. Nalilito si Lily, kaya sinabi niya sa kanya na laktawan niya ang unang klase dahil kailangan niya ng shower, ngunit hindi ito katanggap-tanggap ni Lily. Ipinaalala ni Akutsu sa kanya na siya ang nagligtas sa kanya, ngunit sa tingin niya ay ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, at sinabi na ang kanyang kwelyo ay sasabog kung hindi siya tumulong, na iniwan si Akutsu sa pagkabigla. Ngunit inihayag ni Lily na nagsisinungaling lang siya, kaya nagalit si Akutsu sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magpasalamat, at ipinahayag na pinalitan niya ang kanyang kwelyo habang siya ay natutulog. Napagtanto ito ni Akutsu, at mabilis na nagpasalamat kay Lily, sa pag-aakalang makakapunta na siya sa mga pool. Ngunit bigla silang nakita ni Yuka at Hiroda, na nagsimulang matakot, na iniisip na sila ay nagpalipas ng gabing magkasama. Tinawag ni Lily si Akutsu sa terrace, dahil may problema sila, tinawag nilang trahedya ang nangyari sa umaga. Ipinaliwanag niya na nagkakagulo ang klase, dahil nakita silang sabay-sabay na umalis sa kanyang apartment, at hindi siya makapaniwala na alam na ito ng buong klase. Inihayag ni Lily na matapos silang makita ni Hiroda at Yuka, sinubukan niyang sundan sila, ngunit nawala sila ng walang bakas. Kaya pumasok siya sa klase, umaasang magiging normal ang lahat, ngunit agad niyang napagtanto na lahat ay naghihintay sa kanya. Akala niya ay kaya niyang harapin ang mga ito dahil tao lang sila. Ngunit pagkaupo niya ay agad siyang sinalakay ng mga ito na parang ahas. Natutuwa si Lily na nakaligtas siya, at nagtataka si Akutsu kung paano mabilis kumalat ang isang chismis, kaya ipinaliwanag niya na si Hiroda iyon. Nalaman namin na siya ay nabigla pagkatapos makita silang dalawa na magkasama, at paulit-ulit na si Akutsu at Lily ay tila natulog ng magkasama, kaya lahat ay nasaktan siya.
Walang pakialam si Akutsu sa tsismis, dahil hindi ito dapat makaapekto sa kanyang buhay, ngunit nagbabago ang isip niya kapag iniisip niya ang tungkol sa kanyang trabaho, dahil hindi siya kakausapin ng mga babae kung sa tingin nila ay nililigawan niya si Lily. Kaya't nagpasya siyang tulungan siyang alisin ang tsismis, ngunit napagtanto niya na siya ay labis na kinakabahan. Kaya naisip ni Lily na oras na para ipakita sa mga tao ang teatro ng isang anghel at isang demonyo, na nagpasya na isakatuparan ang kanyang plano. Bumalik si Lily sa kanyang silid-aralan, at nakita naming napapaligiran siya ng mga babae. Si Lily ay nagsimulang magpaliwanag kung ano ang nangyari, ngunit siya ay bumangon upang uminom. Binuksan niya ang pinto, at nakita niya si Akutsu, pero parang magkaibigan lang sila. Iniisip ng klase na ito ay isang murang pagkilos, ngunit isang wig na nagngangalang Koya ay nagsimulang magsalita, at labis niyang pinag-aralan ang sitwasyon, na nagsasabing ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay perpekto para sa mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na kung sila ay nagpapanggap, ang distansya ay hindi magiging perpekto, kaya sa palagay niya ay wala sila sa isang relasyon, ngunit iminumungkahi niya na mas obserbahan sila. Napagtanto ni Akutsu na gumagana ang plano ni Lily, sa pag-iisip na ang mga anghel ay nakakatakot, ngunit narinig niya si Yuka na nagsasalita tungkol sa dahilan ni Lily. Sinabi ni Lily na hindi sinasadyang nakapasok siya sa kanyang kondo, ngunit nahulog siya sa isang bitag, na nakabalot sa bato hanggang sa dumating siya upang tulungan siya. Sa tingin niya ang kwento ay katawa-tawa, at si Yuka ay nagtataka kung sino ang nababalot sa bato sa mga araw na ito. Kaya sinimula ni Akutsu na nanginginig ang kanyang uniforme, kinuha ang marmol mula sa kanyang mga damit upang gawing mas kapani-paniwala ang kwento, at tila gumagana ito. Sa oras ng tanghalian, masaya si Yuka na bumalik sa normal ang kanyang rota, at nagtataka si Lily kung ano ang kanyang binabalak sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya upang sabay na mananghalian. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging mausisa, at pinakain si Lily para makabawi. Binanggit niya na gusto din ni Akutsu na pakainin, kaya naisip ni Lily na ang plano niya ay pakainin siya, ngunit biglang nag-alok si Yuka na siya mismo ang magpapakain sa kanya. Nalaman namin na ang plano ni Koya ay pagselusan sila, habang si Yuka ay gustong samantalahin at pagselusan din ang kanyang rota. Tila walang pakialam si Akutsu, ngunit naglalabas ng masamang aura si Lily, kaya natakot si Yuka para sa kanyang buhay, ngunit binigyan siya ni Lily ng peking ngiti. Iniisip ni Yuka na hindi sila nagde-date dahil mukhang masyadong kalmado si Akutsu tungkol dito, ngunit napansin niya ang reaksyon ni Lily. Nagtataka si Lily kung bakit siya naiirita, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na dahil ayaw niyang tumingin kay Akutsu. Nagpasya si Yuka na maging mas agresibo, at hiniling niya kay Akutsu na lumabas kasama niya, kaya pumunta sila sa isang petsa, at ang unang bagay na ginawa nila ay bumili ng baso para sa kanya. Natagpuan siya ni Akutsu na kainahinala, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang plano, at humanga siya sa kanyang kamiseta, kaya masaya siyang kasama siya, sa pag-aakalang maganda siya. Pero nakita namin si Lily na nanunood sa kanila, at mukhang galit siya. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali, iniisip na siya ay nasa isang misyon upang matiyak na hindi sasabihin ni Akutsu ang anumang bagay. Nakikita namin na kasama niya si Yuya, dahil iniisip niya ang magiging reaksyon ni Akutsu at Yuka kung makita siyang mag-isa. Si Hiroto ang assurance para hindi nila akalain na nag-espy siya sa kanila, at inimbitahan niya si Yuya para walang mag-isip na kadate niya si Hiroto, pero binanggit niya na optional si Yuya. Sa tingin ni Yuya ay nagsasaya sina Yuka at Akutsu, at nagkomento siya sa kung gaano sila kaganda, ngunit nasaktan si Lily sa kanyang mga komento. Sa tingin niya ay sinusubukan ni Yuka na ipagtapat ni Lily ang kanyang nararamdaman, kaya nagpasya siyang tumulong. Nagpatuloy sila sa panunood ng Akutsu at Yuka na nagsasaya, at ginabayan ni Yuya si Lily para wala siyang mapalampas. Nagsisimula siyang makaramdam ng kakaibang makita silang magkasama, kaya iniisip niya kung ano ang mali sa kanya. Iminumungkahi ni Yuya na dapat siyang maging mas tapat sa kanyang nararamdaman, at binigay niya ang parehong payo kay Hiroto bago umalis. Tinanong ni Lily si Hiroto tungkol sa kanyang sinabi, ngunit kinakabahan siya at sinabing pupunta siya sa banyo. Iniisip ni Lily ang sinabi ni Yuya, na pagtanto niyang naramdaman niya ang pagseselos nito, at gusto niyang tanggihan ito, ngunit hindi ito pinapayagan ng kanyang puso. Biglang lumitaw sina Akutsu at Yuka, at nagpasya si Lily na tumalon sa mga palumpong, ngunit natuklasan niyang may tubig doon. Kailangan niyang manatiling tahimik, kung hindi, baka matuklasan siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi tiisin ang lamig. Nagsimula silang mag-usap, at iniisip ni Yuka kung gusto ni Akutsu si Lily.
Hindi siya makapaniwala na pinag-uusapan nila ito, at sinubukan ni Akutsu na maging prangka, na sinasabing nakita niya itong cute, kaya nagsimula siyang ngumiti. Tinanong siya ni Yuka kung ano ang gusto niya tungkol sa kanya, at sinabi ni Akutsu na magkaaway sila, ngunit nagpasya siyang maging tapat. Ipinagtapat niya na nakikita niyang kaakit-akit siya dahil malakas siya at nakatutok siya sa pagkamit ng kanyang mga layunin. Nahanap din niya ang kanyang kabaitan, ngunit tinutukso siya ni Yuka na seryosohin ang tanong, at si Lily ay halos malunod sa kahihiyan, iniisip na siya ay pinahihirapan. Nagtatanong si Yuka ng isang mahalagang tanong, iniisip kung gusto niyang lumabas kasama si Lily. Nagsisimulang tumibok ang kanyang puso, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito mangyayari dahil magkaiba sila ng mga layunin sa isip, kung isa sa alang-alang na natural silang magkaaway. Nalungkot si Lily pagkatapos marinig ito, at tumakbo siya palayo ng makarinig sila ng ingay. Ngunit nakita nilang nagtataka si Hirota kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi niya sinasadyang sinabi sa kanila na ang inumin ay para kay Lily, kaya nakatanggap siya ng parusa mula kay Yuka, sa pag-aakalang siya ay nag-espiya sa kanila. Nagpasya silang tapusin ang petsa, habang iniisip ni Akutsu ang tungkol kay Lily, iniisip na maaaring narinig niya ang lahat. Nakikita namin si Lily sa bahay, at iniisip niyang baka magkasakit siya. Nagpasya siyang matulog ng maaga, ngunit patuloy na iniisip ang sinabi ni Akutsu, habang naaalala niya na sila ay isang anghel at isang demonyo, kaya imposible para sa kanila na magkasama. Sa hating gabi, nagsisimula siyang makaramdam ng sakit, at ang kanyang mga tanikala ay biglang lumitaw habang ang kanyang avatar ay lumabas ng wala saan. Kinaumagahan, hindi sumipot si Lily sa paaralan dahil nilalagnat siya at nakita ni Akutsu na mapayapa ito, ngunit laking gulat niya nang makita ang kanyang avatar. Nagtataka sina Yuya at Hirota kung kilala siya ni Akutsu, at nagsimula siyang magsalita. Ipinakilala ang sarili bilang nakatatandang kapatid ni Lily na si Lilia. Inanunsyo niya na dadalo siya sa klase para kay Lily, ngunit kakaiba ito sa lahat, kaya sinabi niya sa kanila na kakausapin niya ang guro. Dumating ang guro, at sinubukan siyang kumbansihin ni Lilia na payagan siyang dumalo sa klase. Noong una ay tumanggi siya, ngunit bigla niyang naalala noong inatake siya nito, kaya nagpasya siyang tanggapin ang kanyang proposal dahil sa takot, at lahat ay nagdiwang dahil natutuwa silang magkaroon ng bagong bersyon ni Lily. Nag-aalala si Akutsu at naniniwala siyang aatake siya anumang oras, ngunit alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Nagkunwari si Lilion na hindi pa niya ito nakilala, at ipinaliwanag niya na marami nang sinabi ang kanyang kapatid tungkol sa kanya, binanggit na may utang na loob siya sa kanya para sa tulong nito. Ipinaliwanag ni Lilion na maaari siyang pumunta dahil nagkasakit si Lily, at alam ni Akutsu na ang sakit ay nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Magsisimula na ang klase, at napansin ni Akutsu na nakaupo lang siya roon, kaya naisip niya na ipinadala siya para bantayan siya. Nagtataka siya kung ano ang binabalak nito, ngunit nahihirapan lang siyang ilagay ang lead sa kanyang lapis. Sa palagay niya ay nag-overthink siya dito, at nakita niyang clumsy siya, ngunit ang lead ay biglang inilunsad patungo sa kanyang ulo. Nagpapanggap siyang isang aksidente, ngunit malinaw na wala siyang magandang intensyon. Pumunta sila sa klase ng pisikal na edukasyon, at lahat ay nabighani ni Lilia. Nagpasya siyang magpakita ng lakas ng isang anghel, at tinutukan si Akutsu, na likas na lumaban upang ipagtanggol ang sarili, ngunit siya ay natamba pa rin. Nakita namin si Akutsu sa bench, iniisip kung bakit siya tinawag ni Lilia. Sa tingin niya ay sasaktan siya nito, ngunit talagang humihingi ito ng tawad sa pag-atake sa kanya noong isang araw. Sinabi ni Akutsu na ayos lang, dahil nangyari ang lahat habang minamanipula siya, kaya walang dahilan para magtanim ng sama ng loob. Binanggit ni Lilion na siya ay isang hindi pangkaraniwang demonyo, ngunit ipinaliwanag niya na maaari niyang sabihin ang parehong tungkol sa kanya, dahil walang hihingi ng tawad sa kaaway ng kanilang amo, kaya sa tingin niya ay katulad siya ni Lily. Ipinaliwanag ni Lilion na ang mga avatar ay naiimpluwensyahan ng mga kaluluwa ng kanilang Panginoon kapag sumanib sila sa kanila sa parehong hitsura at pag-uugali, ngunit hindi pinapayagan ng ilang mga master na magkaroon sila ng kanilang sariling kamalayan at gawin silang isang uri ng papel. Inihayag ni Lilion na interesado siyang pumasok sa paaralan, na gustong maranasan ito mismo. Ibinunyag niya na mararanasan niya ang lahat ng nararamdaman ni Lily kapag nasa loob niya siya, na sinasabing nagbago ang lahat simula nang dumating siya sa Earth. Ipinaliwanag niya na napakasakit pagmasdan siya mula sa langit, at dito niya nahaharap ang sunod-sunod na hamon. Pero nasiyahan din siya sa kanyang buhay, kaya nagpasya si Lilion na pumasok sa paaralan upang makita kung ano ang nagbago.
Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Akutsu kung bakit sinusubukan niyang saktan siya, at ibinunyag niya na ito ay isang gawa ng protesta, dahil nagkasakit si Lily dahil sa kanya. Si Akutsu ay ganap na walang alam, kaya nagkomento siya na dapat niyang tanungin ang kanyang puso, ngunit wala pa rin siyang ideya. Kaya diretsyong nagsalita si Lily. Sinasabing alam niyang in love si Lily, pero nakipag-date siya sa ibang babae habang nanonood ito. Hindi man lang maproseso ni Akutsu ang narinig niya, pero parang narinig na ni Yuka ang lahat. Umiti siya sa kanila at ipinaalam na mayroon siyang kahilingan. Nagpasya si Yuka na bisitahin si Lily kasama nila, ngunit ayaw nilang makilala si Lily, at sinubukan ni Lily na tumakas. Ngunit hinawakan siya ni Akutsu nang napagtanto niyang hindi siya humingi ng pahintulot ni Lily na pumasok sa paaralan, at kinumbinsi niya itong sumali sa kanila. Nakilala ni Lily ang kanyang mga kaibigan, ngunit nabigla siyang makita si Lily, at sinubukan niyang magpanggap sa harap ni Yuka, na binanggit na hindi gaanong nagsasalita si Lily tungkol sa kanya. Kaya ginamit ni Lily ang pagkakataong sabihin ang lahat tungkol kay Lily, at sinimulan niyang ilabas ang mga lihim ni Lily. Ngunit ito ay sumusubok sa pasensya ni Lily, at pinadalhan niya siya upang bumili ng sabon. Iniisip ang tungkol sa pagpirma sa mga papeles sa pagbabalik pagkatapos. Umalis si Lily para kumuha ng tsaa, at nagsisimula na siyang magsisi na pinamulat niya ang sarili ni Lily. Hiniling ni Yuka kay Akutsu na suriin si Lily dahil sa kanyang karamdaman, ngunit ito ay isang dahilan lamang para magpalipas sila ng oras ng mag-isa. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Lily, at natutuwa siyang makitang pinipigilan siya ni Akutsu na mahulog, ngunit naalala niya ang sinabi nito kay Yuka, kaya nagalit siya. Nagtataka siya kung ano ang mali sa kanya, kaya sinimulan niyang tanungin siya tungkol sa pakikipag-date nila ni Yuka, habang napapansin niyang hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Inamin niya na siya ay naging masaya, kaya siya ay nagalit, sinabi sa kanya na umalis, ngunit siya ay nawalan ng malay. Nagising siya sa tabi ni Yuka, na humihingi ng paumanhin sa pagdating ng hindi pinapansin, at ipinaliwanag na kailangan niyang umalis, ngunit binanggit na mananatili si Akutsu hanggang sa dumating si Lily. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanya ni Yuka na cool si Akutsu. Nagpaalam din siya kay Akutsu, at sinabihan siyang huwag na huwag. Iniisip ang sinabi niya tungkol kay Lily. Iniisip niya ang sinabi ni Lily, kaya binalikan niya ang mga sandali ng pakikipag-date kay Yuka, at napagtanto na narinig niya ang lahat. Biglang nakarinig si Akutsu ng ingay mula sa silid, at naalala ang sinabi ni Yuka na may masamang nangyari kay Lily. Pumasok siya sa silid, ngunit napagtanto niyang binabangungot lamang siya. Siya ay tumatawag para sa kanyang tulong sa kanyang panaginip, at hinawakan niya ang kanyang braso, na naging sanhi ng kanyang takot. Nagising siya ng walang lagnat, at bumalik sa normal, ngunit napagtanto niyang nakahawak siya sa kanya, kaya napahiya siya. Ibinahagi ni Akutsu ang mga dahilan ni Lily sa pag-aaral at kung paano siya napasaya nito, kaya nagsimulang magmayabang si Lily na naimpluwensyahan niya si Lily. Sa palagay niya ay magiging mas mapayapa ang mundo kung ang lahat ng mga anghel ay katulad niya, ngunit muli siyang napahiya. Sinabi niya sa kanya na babalik siya upang hintayin si Lily, ngunit hiniling niya sa kanya na huwag lumabas ng silid. Ayaw niyang magkaroon ng bangungot, kaya hiniling niya sa kanya na hawakan ang kanyang kamay hanggang sa siya ay makatulog, at pareho silang napahiya dito. Ipinaliwanag niya na sinabi niya sa kanya na umasa sa kanya kung kailangan niya ng anuman, kaya hindi niya masisisi ang kanyang paggawa nito. Nagsisimula siyang mamula, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang pagiging tapat sa kanyang sarili, kaya pumayag siya at iniabot ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito, ngunit lumitaw si Lilia at pinutol sila, na tinatakot silang dalawa. Nagawa ni Lilia na bumili ng sabon, at ibinunyag niya na nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Sa pag-aakalang ito ay dahil sa emosyon ni Lily, kaya nagtataka siya kung ano ang kanilang ginagawa. Wala silang masabi ng malakas, kaya tahimik lang silang nagdurusa. Kinabukasan, masaya sina Lily at Akutsu, at plano nilang lumabas at kumain para ipagdiwang ang paggaling ni Lily. Ngunit biglang dumating ang isang lalaki para sirain ang kanilang sandali. Inihayag ni Lily na siya ang kanyang kapatid na si Zai, at napagtanto ni Akutsu na isa rin siyang anghel. Nagtataka si Zai kung sino si Akutsu, ngunit nabigla si Akutsu, kaya ipinaliwanag niya na kaklase niya ito. Nagpasya si Zai na magpakilala, at natutuwa siyang makilala ang isang kaibigan ni Lily. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang hindi nakikita si Lily, kaya gusto niyang gumugol ng oras sa pamilya ng mag-isa kasama nito. Pumayag si Lily, kaya nagpaalam siya kay Akutsu, ngunit tila nag-aalala rin siya, habang pinapanood sila ni Akutsu na papalayo.
Iniisip ni Akutsu ang nangyari, at masaya siya na hindi nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Iniisip niya ang pagkakaroon nila ng oras sa pamilya, at iniisip kung si Lily ang tipo na malapit sa kanyang kapatid. Naaalala niya na tila hindi komportable si Lily, at nagtataka siya kung bakit, ngunit sa palagay niya ay dapat na mabait na lalaki si Zai dahil kapatid niya ito, kaya sa tingin niya ay magiging maayos ito. May nakita kaming hadlang na ginawa ni Zai para makausap si Lily mag-isa. Inutusan niya itong patuloy na yumuko, at inamin na nagulat siya na mayroon siyang kaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Lily na si Akutsu ay nasa parehong klase lamang niya, at wala silang koneksyon. Tinanong niya kung bakit siya dumating, ngunit bumunot siya ng espada, at binalaan siya na huwag gumalaw ng walang pahintulot kung hindi ay masasaktan siya. Humingi ng tawad sa kanya si Lily, at ipinaliwanag ni Zai na dumating siya sa ngalan ng kanilang nakatatandang kapatid na babae, at may gusto siyang itanong. Nagtataka siya kung paano niya natalo ang avatar na binasbasa ng kanilang kapatid, at naalala ni Lily ang pakikipaglaban nila kay Akutsu. Iniisip ni Zai na magiging mahirap para sa kanya na hindi paganahin ang avatar upang alisin ang pagpapala, kaya ipinaliwanag ni Lily na ipinatawag niya ang avatar dahil sa curiosity, at kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay nang sumalakay si Lily, ngunit nagawa niyang hindi paganahin ito at alisin ang pagpapala. Ipinaliwanag niya na hindi siya lumabas ng hindi nasaktan, at ipinakita sa kanya ang isang lumang sugat. Nagtataka si Zai kung totoo ito, at nagsimulang manginig si Lily, ngunit nagpasya siyang hayaan ito. Binanggit niya na ipinadala siya sa mundo ng mga tao upang talunin ang mga demonyo, ngunit ang lahat ng mga demonyong kinakaharap niya ay mga uri ng hayop lamang. Hindi siya makapaniwala na walang humanoid na demonyo sa paligid, at tinanong si Lily kung tinatamad ba siya o may plano, ngunit ipinaliwanag ni Lily na mas mahirap hanapin ang mga humanoid na demonyo dahil mayroon silang sariling isip, kaya ipinahayag ni Zai na sa kasong ito ay isang bagay ng kawalan ng kakayahan. Inamin niya na nag-aalala sila ng kanilang nakatatandang kapatid na babae na may pinaplano ito dahil sa kanyang sama ng loob sa kanila, at ipinaalala niya kay Lily kung paano siya tretuhin ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na mahirap hindi isipin ang tungkol dito, ngunit tinanong siya ni Lily kung bakit nagmumungkahi siya ng ganoon, dahil nagpapasalamat siya sa trabaho na natanggap niya mula sa kanya. Naiintindihan ni Zai, at humingi siya ng paumanhin sa pagdududa sa kanya. Sa palagay niya ay narinig na niya ang lahat ng kailangan, at mag-uulat muli sa kanilang kapatid, kaya binabati niya si Lily sa magandang trabaho. Nagpasalamat siya sa kanya, at binanggit ni Zai na mayroon siyang huling itatanong. Iniisip niya kung sigurado ba itong ipinatawag lang niya ang kanyang avatar at nabaliw ito dahil naghanda ang kapatid niya ng kaunting kalokohan para sa kanya. Ipinaliwanag niya na nagtakda siya ng isang bitag upang bigyan siya ng problema, at si Lily ay nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na may kondisyon para i-activate ang bitag, at ang pagkakaroon ng demonyo sa malapit nang ipatawag niya ang kanyang avatar. Bigla siyang sinisingil at itinulak siya sa lupa. Ipinatawag niya ang kanyang espada, at tinanong kung walang demonyo sa tabi niya sa oras na iyon. Samantala sa loob ni Lily, sinubukan ni Lily na makalabas, ngunit siya ay nakakadena ng mga tanikala ni Lily. Sinabihan siya ni Zai na huwag magsinungaling, at tinanong kung sino ang demonyo at kung ano ang kanyang itinatago. Nagtataka si Lily kung ano ang magagawa niya, at iniisip ang tungkol kay Akutsu. Nakikita namin siyang pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, at sinusubukang manatiling kalmado para hindi siya tumalon doon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, at nagtataka kung bakit siya inaatake. Napagtanto na si Zai ay isang anghel na mas malakas kaysa sa kanya. Humingi siya ng tawad kay Lily, at nagsimulang tumalikod. Tinawag niya ang kanyang amo, at naisip niya na si Zai ay isang malupit at brutal na anghel tulad ng nasa mga libro, at dahil sa sobrang tagal niya kasama si Lily, halos nakalimutan na niya kung ano talaga ang mga anghel. Iniisip niya ang tungkol kay Lily, at naniniwala na sa kaibuturan niya, siya ay dapat na pareho, dahil ang lahat ng mga anghel ay pareho. Tinanong ni Liz kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ni Akutsu na nakatagpo siya ng isang anghel. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinubukang lumaban ng mag-isa, at tatakbo siya palayo hanggat maaari. Ngunit nagbago ang isip niya, at ipinaliwanag kay Liz na iyon ang gusto niyang sabihin, ngunit tumalon siya, at sinabi sa kanya na siya ay natuklasan. Ibinaba niya ang tawag, at naalala ni Zai na siya ang lalaki noon. Nagtataka siya kung saan siya nanggaling, at napagtanto niyang tumalon siya mula sa tuktok ng gusali. Naiintindihan ni Zai na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan, at napagtanto na dapat ay isang demonyo si Akutsu.
Challenges sa kanya, ngunit Akutsu umiwas. Napansin niyang nagbago si Akutsu, at binanggit na nagsinungaling si Lily sa kanya, kaya dapat siyang parusahan. Nagpasya siyang harapin muna si Akutsu, at iniisip ni Akutsu kung paano siya aalis dito, ngunit bigla siyang nahuli ng mga tanikala ni Lily. Tinatanong niya kung bakit siya nagpakita, at sa tingin niya ay tapos na ang lahat. Binanggit niya na kailangan lang niyang kumapit ng kaunti, ngunit ipinaliwanag ni Akutsu na kusang gumalaw ang kanyang katawan, at ang makitang pag-iyak niya ay sumisira sa kanyang araw. Pinakawalan niya siya mula sa mga tanikala, at ipinaliwanag ni Akutsu na kailangan lang nilang talunin si Zai nang hindi siya pinapatay. Iniisip ni Lily na wala siyang pagkakataon dahil kalahati lang ng kanyang kapangyarihan ang magagamit niya salamat sa kwelyo, ngunit nagpasya si Akutsu na subukan pa rin, at inamin ni Zai na gusto niya siya. Nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon, at kung tamaan siya ni Akutsu, magpapanggap siyang walang nangyari. Inatake niya si Akutsu, ngunit umiwas si Akutsu at sinipa siya. Pinaalis siya ni Zai, at napagtanto ni Akutsu na ang kanyang saber ay isang problema. Muli siyang naninangil, habang ginagamit ni Zai ang saber, ngunit sinira ito ni Akutsu. Natagpuan siya ni Zai na kawili-wili, at tinawag niya ang quartet. May 4 na batang babae na nagpin sa Akutsu, at nalaman namin na sila ang mga avatar ni Zai. Sinubukan ni Akutsu na gumalaw, ngunit ipinaliwanag ni Zai na kasing lakas niya sila. Tinawag niya si Lily sa kanya, at tinanong kung paano siya nagkaroon ng demonyo bilang kanyang kapareha. Iniisip ni Zai kung ito ay sa pamamagitan ng pang-aakit, ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito magagawa sa kanyang kasuklam-suklam na katawan. Nagpasya siyang ipakita ito kay Akutsu, ngunit umiyak si Lily at nagmakaawa sa kanya na huminto, ngunit tinanggihan siya ni Zai, at inihayag niya ang kanyang mga binti. Nagtataka si Akutsu kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ipinaliwanag ni Zai na tinuturuan niya siya, inilalantad ang mga marka na itinatago ni Lily sa kanyang mga tanikala, at ibinalot niya ito sa buong katawan niya. Lalong nagalit si Akutsu, at nagtataka si Zai kung bakit siya nakikipag-hangout sa kaaway. Binanggit niya na walang pakpak si Lily, ngunit naalala ni Akutsu na mayroon siya nito, kaya sinabihan siya ni Zai na ipakita ang mga ito. Ipinatawag niya ang kanyang mga pakpak, ngunit tumawa si Zai at nagtanong kung hindi alam ni Akutsu, kaya't nilapitan niya siya at pinutol ang kanyang mga pakpak, na nagpapakita na ang mga ito ay kanyang mga tanikala. Binanggit ni Zai na ang mga pakpak ay simbolo ng kapangyarihan ng isang anghel, kaya siya ay itinuturing na isang pandaraya, at sinabi niya kay Akutsu na saksihan kung ano ang tunay na mga pakpak ng anghel.